sir, need pa po ba ng DTI as a freelancer? DTI is optional only and ang pinaka main purpose niya is for branding purposes. So, for example, on my case, hindi ako kumuha ng DTI. Ang business name ko kay BIR is my full name, George Michael R. Aurelio. Yun yung nakalagay sa BIR Certificate of Registration ko. Pati sa ipapagawa kong resibo, full name ko din ang nakalagay. So, for example, what if I'm a digital marketer, di ba? And then nag-decide ako gusto ko ng business name. So, pinaka first step kay DTI muna, magre-register ako ng, for example, GA Digital Marketing Services. So, pag meron na akong DTI business name, pupunta na ako kay BIR. So, si BIR, yun naman yung i-register sa akin. Sa resibo ko din, yun din yung magre-reflect. Remind lang, ang taxpayer type pag walang DTI is professional. Pag may DTI naman, ang ilalagay is sole proprietorship. DTI territorial scope, ano ba yung recommended for freelancers? Review muna natin para saan ba yung DTI. So, ang number one reason ng mga freelancer ba't sila kumukuha ng DTI is for branding purposes. So, for example, ako, may digital marketing agency and I decide na ang ipapangalan ko or kukunin kong business name kay DTI is GA Digital Marketing Services. So, kunyari, available pa yon. Siyempre, gusto ko national. Kasi gagamitin ko rin yun sa marketing ko eh. Para ako lang ang may-ari ng GA Digital Marketing Services sa buong Philippines. Question from Carla, hi po, required po ba na national ang scope kapag magpaparegister sa DTI? Nire-recommend namin is mag-national na tayo. Since 2000 siya, di ba? For 5 years naman yon. Siyempre sa freelancing, pag national kasi wala kang magiging kapangalan sa buong Philippines. Di ba? For example, yung mga client namin, lahat naka-national, ayaw namin na meron silang magiging kapangalan sa ibang city. For example, city lang yung kinuha mo. So, yun yung isa sa pinaka-reason. Kaya nire-recommend namin yung national. So, isama mo yun sa pag-decision mo, Carla, kung anong scope yung kukunin mo since 5 years mo naman yan na validity. 5 years naman yung renewal. So, tingin ko sulit naman yung 2,000 pag national ang kinuha mo. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.